Huwag mo akong bitawan, iligtas mo ko. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. Alison po yun, sa table mismo po ng Alison. Galing po kami ng Hulo, papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kami hinarap namin. Ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang. Na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison. Okay. Nais ko po i-counter yung sinabi ni Commodore na hindi siya overloaded. Before ako sumakay ng barko, sir, nakita ko ang wingman nakatalikod sa barko, 5. 2 GNT truck, isa sa unahan. Motor, 5 ang nasaksihan ko na isakay. Sir, ang paglubog ng barko bumulusok, hindi umabot ng 1 minute. Hawak na hawak ko ang kapatid ko at saka tiyahin ko. Hanggang ngayon natutroma ako, nandito ang tinig nila sa pandinig ko. Hawak na hawak ko ang kapatid ko. Ang sabi sa akin, Tol, huwag mo akong bitawan, iligtas mo ko. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Naniwala ka ba, sir, sa miracle? Allah subhanahu wa ta'ala ang nagligtas sa akin. Nung bumitaw ng kapatid ko sa kamay ko, bumulusok kami pa ilalim. Ang sabi, sir, sa akin ng kapatid ko, hindi, habang buhay ko ito, dadalhin ang flashback sa akin ng lahat. Maniwala kayo, sir, o hindi. Pagdating ng alauna, 2:00 ng gabi, hindi na ako magkasarap ng umaga. Pagdating ng 2:00 ng gabi, alauna hanggang umaga, nagpa-flashback sa akin lahat ang nangyayari. Ang buong pangyayari. Sir, maka-interrupt. Okay. Nung palubog ng barko, wala bang mga crew member ng barko na tumutulong sa mga pasahero para turuan paano ikabit yung life vest at crowd management? Wala bang mga ganon? Wala, sir. Pinapahupa yung mga nagpapanik na pasahero? Wala, sir, ni isa. Kami sarili namin ang nagsuot ng life vest. Ang life vest, sir, kami pang naghanap kung saan nakalagay sa cabinet. Sabi ko sa mga kaibigan, kasama ko passenger sa aircon, nasa cabinet ang life vest. Okay, sir, yung mga... Okay, sir, sa cabinet nabanggit nyo na po dati sa previous interview sa inyo, yung mga nalunod na mga pasahero, were they wearing life vest? Meron ba silang life vest? Meron nakasuot, meron hindi. So yung mga nakasuot, lumubog pa rin. So ibig sabihin, substandard yung life vest. Sir, nung lumubog ang barko, nakita ko maraming na-trap sa loob. Yung nag-float sa baba ng dagat, sir. Yan ang mga first row. First, ano po? First row, kasi First row? naka-stampede na, sir. Okay. Tumagilid, sir, ang barko. Tumakbo kami patagilid. So maraming nasa... Kasi, sir, isang pangyayari. Pagkatagilid ng barko, 95 degrees, bumulusok. Hindi umabot ng 1 minuto na isalim, bumulusok ito pa. So kami sa mga nag-survive tulad ninyo, kayo nasa upper deck. Sir, ganito nangyari. Pagkahila ko sa kapatid ko, bumulusok kami, sir, sa baba. Hindi ko na mahila ang kapatid ko siguro. Nakasagi ako. Yung kanya, sumabit sa grills ng barko.
bumitaw na siya sa akin. Since mayroon akong suit na life vest, nadala ko ng life vest pa itaas. Ilang segundo na lang sir, pag hindi ako naka-ahon sa taas, mamamatay din ako. Lahat sir ng gamit nila puro substandard. Lang life vest is substandard. Maraming namatay sir, nasakal ng life vest nila. Life raft nila sir. And you told me dun sa previous interview ko sa inyo na nauna pang magsiksakayan sa life raft yung mga crew Kitang-kita ko sir, nasa life raft ako na substandard. at yung mga crew. Meron akong nakita life boat, dalawa sa unahan ko. Butas-butas siya sir. Yung isang life boat dito ko ang nakalakad So ibig sabihin isang life vessel puro crew lang ang sakay. Lifeboat nila sir. Boat. Oh, puro crew ang ang nakasakay. Nandun ba yung kapitan? Pansin nyo? Hindi ko kilala ang kapitan sir. Pero malamang buhay yun sir. Dahil bakit? Ang nag-rescue sa amin, fast craft ng Alison. So ibig sabihin nakapagtawag ang barko ng SOS bago lumubog sa Alison. Wala na sir, wala na. Okay. Kasi ang dumating sir sa area ng trahida ng pinangyarihan Okay. sa lugar ng Arsinia Kahing Nano. Thank you, Mayor. Action Mayor. Okay. Sir, ang unang-unang nag-rescue sa amin galing sa isla ng Tuas Island. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Anyway, dako naman tayo sa insurance, ano? Yung reklamo ng mga survivors na insulto, may 1,000, may 5,000 na binibigay. Alison, meron bang insurance policy? Updated ba yung insurance policy ng barko na lumubog? Alison, I'm talking to you. Attorney, what's your name? Attorney. What's your name, attorney? Nelson po. Attorney Nelson. Tan po. Ano po? Nelson Tan po. Nelson Tan. Yes. Okay. Sige. Insurance coverage. Marami nagreklamo na ang binibigay nyo lang daw 10,000. That's supposed to be 200,000 nakalagay sa policy ninyo. Pero kung LTFRB yung pag-uusapan, buti pa pala kapag na-aksidente sa lupa, 400,000 ang kapalit ng buhay ng taong na-aksidente o namatay. Sa barko pala, 20,000 na. But anyway, sige. Hindi nyo ata binayaran. Marami sa mga survivors, sa mga victims na lunod, hindi nyo binayaran. Tapos tinawag itong mga adik yan, wag natin bigyan. Meron pang kaganoong mga salita kayo. Explain, please. Mr. Chairman, if you allow me to have a short opening statement. No, sir. Honor. Pakisagot lang, sir. No, yung short mo, magiging 10 minutes yan. Pakisagot lang. Maraming mga kamag-anak ng biktima na namatay, nagreklamo na hindi kayo nagbibigay ng compensation mula sa insurance policy ninyo na 200,000 supposed to be. Karamihan sa kanila nakatanggap lang ng 10,000, meron pang 5,000, meron pang 1,000 lang pambili ng pagkain daw. Isagot po. Huwag ka na mag-opening statement. I don't need your opening statement. Magpapabida-bida ka lang dyan eh. Pakisagot lang, bakit hindi nyo binayaran ng maayos yung mga kamag-anak ng biktimang nalunod? Actually, sir, we have an insurance company, insurance policy that is mandated by the Marina. With regards to the amount of financial assistance, I have on record here, Your Honor, that for accidental death, it covers around 200,000, and for the emergency assistance is 50,000. So right immediately during the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance to the survivors. Now, we have on record here that we immediately released 274 passengers with 10,000 each. That was meant for the immediate financial assistance. With regards to 10,000 para sa mga survivor, yes, immediate assistance na yon. yes. Sa So- tingin mo, tama ba yun? Yung halagang yon? Hindi po, kasi initial po yun para meron lang po silang pagkain and other transportation needs during the May mga reklamo mula sa mga survivor na
yung kanilang hospital bills, hindi yung sina-shoulder. Ang nasa-shoulder ay yung mga victims. We have the receipts po na we are Ba't yan? Survivor? System of survivor? Gusto magsalita tungkol dun sa assistance na Ganito po, nabanggit nyo? sir. Nung palapag na po kami dito, papuntang Maynila, nung isang araw, may isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. Allison po yun, sa table mismo po ng Allison. Galing po kami ng Hulo, papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kami hinarap namin. Ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang. Na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison. Okay, Marina or DOTR, paano yung mga pasahero na wala sa manifest at namatay? Siyempre, ang babayaran ng insurance company ay yung nasa manifest lang. So, paano yung excess passengers na wala sa manifest? Paano na sila? Would like to Mr. answer? Chair, if I may, under our existing policy, the ship owner is obligated to oblige to provide the And the same amount kung ano naka-specify sa same po insurance as the policy. insurance cover. So But these are But that's unmanifested. not happening in this case. Hindi nababayaran itong mga survivor, pati yung mga kamag-anak ng biktimang namatay. Madadagdag po yan sa mga violations in terms of the CPC. Clarify lang po namin, Senator Tulfo, na sabi po ni Attorney Nelson, ang 10,000 pesos daw po ay initial cash assistance for food, as what you said earlier. Ang sabi niyo po sa witnesses natin, kapag sinagot niyo na yung hospital bills, good as yun na po yung assistance na ibibigay niyo for life. Yun na po talaga, hindi na po kayo magbibigay ng separate na kumbaga, kung sila ay na-hospital, nabawasan pa yung dapat nilang marireceive. Eh yung mga hindi na-hospital, pero na-trauma, sila yung kung naka-receive ng intended, tapos yung mga na-hospital, yun na po, nabawasan pa po. So, ano po ba yun na ginagawa nyo, tinitipid nyo ang mga mga pamilya ng biktima sa insidente na mga kasalanan nyo? Sir, if I may, sir. Yes, Daddy. Nagbigay sila ng 10,000. Okay. Nung nag-ingay na, sir, nag-additional siya ng 40,000. Yung 10,000, sabi nila, What do you mean nag-ingay? Nung nag-ingay, nagdagdag ng 40. hindi, yung lumaki ng issue, sir. Okay. Yung 10,000, sabi ni Nelson, food assistance. Nung nag-ingay na, nagdagdag sila ng 40,000, bali 50,000, yun daw ang bayad ng insurance. Ngayon, ang offer nila sa amin is 100,000. Insurance is 200,000. May announcement sila, magbibigay sa 300,000. Hindi nila binanggit, ang 200,000 ay sa insurance. Ang lalabas doon, Allison ang nagbayad ng 2,000. Sir, yung mga nag-reimburse na-admit sa hospital nung pagdating namin ng Zamboanga, hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga survivor? Hindi, dahil na-covered na ang pera na yon doon sa bayan nila sa hospital. Ganyan sila nangyayari sa amin sa Zamboanga. Di ko alam kung anong gustong palabasin ng Allison. Kami ba yung nilalaro? O ayaw nilang magpakawala ng pera nila? Yun ang tanong ko, sir. Salamat po. Thank you, Mr. Sally. Allison, make sure na lahat ng victims, kasama yung mga survivor, they should be well compensated. Your Honor, may I be allowed to answer or to explain? Before you answer, before you explain, also, Marina, palitan nyo yung inyong polisiya sa pagdating sa insurance coverage. Kasi sa LTFRB, 400,000.
kapag namatay sa aksidente ang isang pasahero dito sa lupa, sa inyo 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no fault insurance policy na kapag ang barko ay lumubog, polisiya nyo, ma'am, huwag kayong tumawa. May mga namatay dito, seryoso, pangiti-ngiti ka pa, huwag kang umiti. Kapag lumubog ang isang barko na sa investigasyon ng mga otoridad ay hindi ka pabayaan dahil aksidente lang halimbawa because of the force, because of isa malaking alon, hinampas at nalubog, walang overloading, walang mababayaran na casualty under that no fault insurance policy na tinayagan ng Marina. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Ang balita ko, nagkaroon kayo ng ganong polisiya dahil naglabi raw yung mga ship owners. Nagkaroon na ata ng lagayan, bigayan. Marami atang pilak kumalat mula sa mga lobbyist. Under your watch, don't let that happen. So, palitan yung pong polisiya yung no fault policy. And then yung 200, taasan nyo po. Okay. Sige. Meron pa isa pang survivor gusto magsalita from Hulo, all the way from Hulo. Sir, What's your name, sir? ako po, sir, si Julan Rick, sir. Magandang umaga po, Mr. Rick. Magandang umaga po din, Sir Raptor po. May tanong lang namin po, sir, kasi yung nag-accident yun, tinanong ko pa sa Barcos Antonia to, kung kaya ng barko nila nagkasya, kasi mabigat lahat ang karga namin ngayon, nabigas. Sabi nila kaya, anin lang yung barko ng pagpapasok, pero mabibigat na lahat, bigat yan lahat. Tapos sabi nila kaya, tapos mas Antonia ito nagsabi, ako ang pumunta doon sa taas. Nagpunta na ako doon sa Trisha, sabi ng Trisha, ako man na priority nila, pinapasok nila ako agad sa loob, yung truck natin. Hindi magpasok ang truck ko doon sa loob, kasi mataas ang rampa nila, umano yung kasi sa rampa, o sumayad, na pinabalik ko ang truck ko, pinapasok ako ng dalawa, bago ako pumasok yung truck ko. Tapos, yung doon na latang ibang sa loob, bali 6, wala pa yung 20. 6 pa lang na yung van. Tagilid na ang barko, mismo maestro, nagsabi sa akin, boss, ganito talaga ang sabi ni maestro, boss, tagilid ang barko natin, 2 inches. Ay nalang pa rito si maestro, tawagan mo, kontakin mo si Cap, para mabalanse, i-arrange yung truck. Sabi daw ni Cap, okay lang, walang problema. Umakyat na ako sa taas, pagkagano lang sabi nila, na umalis na ang barko, magalis na ang barko, ando mga tao ko sa baba, sa truck. Yung helper ko at saka, isang anak ko, na lalaki. Na, sa baba ng anak ko, ang sabi ng truckman ko, sa'yo lang na, may butas ang kuwan ng barko. Sa'yo sa likod, yung tumakbo ng barko. Sabi ng maestro, okay lang yan, wala yan problema. Ganun ang sabi. Tapos, mga ilang oras lang, nagsisigarilyo ako doon sa labas, mismo ng barko. Pagpasok ko sa aircon, mga 11 plus, ganun. Magsumabog. Magsumabog siya. Anong galing po yung pagsabog? Yung pagsabog yun, hindi sa truck. Mismo sa engine room nila. Sa engine room. Ang sumabog. Siguro, yung kuwan pa yung barko, overloaded pa. Tapos, tagilid pa. Na siguro hindi na kayanan ng hangin. Yung kanak ng compressor, siguro yun ang sumabog. Okay. Tapos yun, lumabas ang maestro, humingi ng tulong sa mga tao, doon sa baba, sa mga nagtatruck, sa mga truck, na pero wala na. Hindi na kaya. Binakyan nila pero hindi na kaya. Water pa mismo. Okay. Pumasok ng dagat doon sa loob. Sige. Meron akong quick question. Thank you, sir. Bago sagutin bago yung alisin tungkol sa mga insurance coverage. Yung pagpalit ng barko. Kasi dapat ibang barko ang sasakyan ng mga pasahero. Diba? Kaya sila bumili ng ticket
Dahil akala nila yung barkong yun, anong pangalan ng barko supposed to be? Ano po? Antonio to, sir. Antonia dapat. Antonio to. Antonia 2. Ang Antonia 2, maganda ang kondisyon noon. Kaso pinalitan, kaya yung mga tao gustong sumakay sa Antonia 2. But they were deceived. Because last minute, yung Antonia 2 pinalitan ng Christine 3. Why was it allowed to happen? Sir, if I may respond. Sige po. Again, we have seen this as a policy gap. In short, the CPC allows all ships within the company, and so there is a list of all the fleet of the company and then all the authorized routes. Kaya po nagiging flexible yung pag-assign nila to a vessel to a route. So ito po isang area na papalitan natin kasi nga po dapat may specific barko sa specific route. Under existing policy, lahatan sila flexible. So nakalista lahat yung barko, nakalista lahat yung authorized route. Ang kailangan lang is ma-maintain na may nag-ooperate doon sa ruta. Pero hindi naka-identify kung aling barko. Kasi, Miss Ma'am Administrator, yung mga tao, yung mga passengers, bumili sila ng ticket knowing na Antonia ang sasakyan nila na magandang barko. Yun pala ang ipinalit, ang pinasakay sa kanila yung Christine na bulok. Kasi kung nalaman na nila beforehand na Christine pala yung sasakyan nila, hindi sila bibili ng ticket. They will not risk their lives because they know na yung barko na yun ay bulok. Tama ba ako, Survivor? Another noteworthy po na malaki yung gap ng size ng Allison Antonia 2 and Trisha Kirsten 3. Nakapagsabi po yung anonymous crew po natin na sanay po siya sa Trisha Kirsten 3 na Dumaguete to Dapitan at usually po ang average na nilalarga na wing run ay 4 lamang. Kaya laking gulat niya noong ruta na ng Zamboanga to Jolo, biglang 8 na yung total na trucks at iba pang mga kotse at iba pang mga motorcycles. And isa pang notable na napansin niya, sagad po siksik na siksik yung laman ng mga wing van. Dahil puro bigas nga ang karga. Kaya talagang overloading. Administrator, kailangan magkaroon kayo ng polisiya na make sure lahat ng kinakargang sa Roron, mga sasakyan, dadaan sa weighbridge at meron nagsacertify na tama yung timbang at equally distributed yung weight sa barko para hindi na mag-tilt to the left or to the right. That's number 1. And then number 2, I understand na short-handed kayo. You only have, you said 100 inspectors or kinumpute ni Senator Robin. Kung meron kayo 100 inspectors and then 20,000 vessels. So i-divide mo yan by 200 days. Tama ba? Paano yung computation mo, Senator Robin? Opo, kasi po sabi po ni ma'am kanina, meron po kayong 100 na nag-i-inspect ng mga barko. Opo, nag-computation lang po kami. Kung gagawin po nila yung 100 po na yun, kung gagawin po nila yung trabaho po nila, sa loob lamang po ng 200 araw, matatapos po nila yung inspeksyon sa 20,000 na barko. Ang hinihiling lang po sana namin, gawin po nila sana po yung trabaho po nila na mag-inspect po. Kasi kung 100 po, kayang-kaya po nila yung 20,000 na barko po sa 200 araw po. Kasi ang isang taon po ay 365 days po. Yun lang po ma'am, request lang po namin yun. At syempre po, buhay po ng tao ito, paulit-ulit pa. So meaning, pwede naman gawin pa lang kahit na twice a year mag-inspect ang marina. Kung 100 personnel, meron kayo nag-inspect. Okay? And then, marina, yung lahat ng mga barko na more than 30 years, pag-retire nyo na. Kung tatanungin nyo, yung sinampahan kong barko dun sa Batangas, 52 years old. Sobra-sobra na yon, delikado yon. Tragedy waiting to happen sa barkong yon. At saka training marina sa lahat ng mga crew, yung crew na nakita ko mismo, na witness ko, he doesn't even know how to wear a life vest. Chief mate ito. And then in the end, nung nakuha na niya kung paano, napigtas pa yung life vest. Di ba? Expired. Yung mga life vest, dapat yan 10 years pinapalitan na. May mga life vest 12 years, 14 years na. Marupok. At sa mga bangka din, yung mga bumibiyahe sa Mindoro, papunta kung saan isla. May styrofoam lang gawa yung mga
life vest, ma'am. Okay? So,